Pastor. Kamusta sa inyo, ha? Recording. Recording Sa na. Pulo family Mamaya and pa, Jesus Ate family. Lenny. Brother David. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Maliwanag po ba? Opo, Pastor. Bilang pagpapatuloy po ng ating pong tinalakay, last Sunday po, no, kung inyong pong lubos na natatandaan, hindi nawawaglit sa inyong isip, ang ating mga tinalakay po, no. Ito po yung continuation po ng aklat po ng Hebreo, Kabanata 12. At natalakay po natin yung Kabanata 11 at ipagpapatuloy po natin ang Kabanata 12. Mga kapatid, nakikita niyo po, maliwanag po sa inyong screen na po, no? Na ito po'y pinamagatan natin pang-araw-araw na takbuhin ng pananampalataya. Normally po, no, mga kapatid, di po ba kayo nangangalay? Di po ba kayo napapagod? At hindi po kayo naiinip na matahak ang finish line ng inyong pananampalataya? Huwag po kayo magmamadali. Ano po? Ang Diyos lamang po nakakaalam niyan, no? Kung gaano yung lakas na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin po natin, no, sa ating buhay pananampalataya. At bago po natin simulan, tayo pong lahat ay sumandaling yumuko, ipikit po natin ang ating mga mata. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo at sinusustain mo po ang aming physical at spiritual na pangangailangan. Sapagkat yun po ang nais mo sa buhay namin bilang mga taong naniniwala sa iyong mga salita. Kaya po sa oras na to, kami po ay sama-sama nagpapakumbaba, humihingi ng iyong habag. Humingi kami ng karunungan, Ama. At tinihiling namin sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Ikaw po ang siyang maging tagapagturo namin, o banal na Espiritu ng Diyos. Bigyan mo po kami ng lubos na pangunawa upang makita namin ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat sa mga naunang chapter na amin pong tinalakay, kinalugdan mo ang tao dahil sa aming pananampalataya. Kaya po sa gabing ito, ipaunawa po, Panginoon, na lubusan sa amin upang sa simula hanggang katapusan, manatili kami sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pinapaunawa mo sa amin. Sa panahong ito na kami po'y nabubuhay, maunawaan namin ang kahalagahan ng spiritual na pangangailangan ng aming katawan. Maraming pong salamat. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, magpakailanman. Amen and amen. Pang-araw-araw na takbuhin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung inyo pong pagmamasdan po, no, ang Biblia ay itinulat sa pamumuhay ng isang Kristiyano na nasa paligsahan ng pagtakbo na ibinibigay niya
ang kanyang buong lakas at katalinuhan. Bawat araw ay patuloy na tumatakbo patungo sa yugto ng paglalakbay. Pangalawa, bawat taon ay nagpapatuloy tayo sa layunin ng pagtakbo sa pananampalataya hanggang sa marating natin ang hangganan mula sa simula hanggang sa finish line. Lahat ay tumatakbo upang magwagi ng gantimpala. Sinabi po sa 1 Corinthians 9:24. And letter C, ano ang kailangan natin para magwagi sa paliksahang ito? Binabanggit po dyan, no? Lulundag na po tayo, mga kapatid, no? Balikan lang po natin, no? Brother David, yung 1 Corinthians chapter 9:24. Yan, 1 Corinthians, no? 24. Talatang 24. Alam ninyo na ang lahat ng kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Nabanggit ko nga po, no? Bata, matanda, na may pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Lahat ay tumatakbo. Ngunit isa lamang ang magkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo, sabi ni Apostol Pablo, pagbutihin ninyo ang pagtakbo sa inyong pananampalataya upang kamtam ninyo ang gantimpala. Verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang sa lupa, ngunit sa langit. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay ang panghabang panahon. Mga kapatid, napansin niyo po, no? Meron kayong nabasang disiplina. Lahat tayo ay dumadaan sa pagtutuwid ng Diyos. Pagdidisiplina ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, na parang ama natin sa lupa. Ang inyong mga ama, ang ama ko, natatandaan ko yun po, no? Dinidisiplina ako nung maliit ako hanggang sa mawala at mamaya pa ang aking ama. Isang pito lang nun. Ano po, tinatandaan ko lagi yan, no? Laging bukas ang tenga ko. Isang pito, isang tawag, kailangan tumalima ka na kagad. Na po, hanggat maaari, dinadaan tayo sa diplomasya. Ayaw natin na daanin tayo sa santong paspasan o magkaroon pa ng paluan. Mga kapatid, maging ang mga atleta, dumadaan sila sa masusing pagsasanay, sa masusing pag-iensayo, sa masusing pagdisiplina kung paano nila pangangalagaan ang kanilang katawan, manatiling malakas. Katulad na lang po ng mga practical na pangangaral ng ating mga magulang na tayo po ay umuwi sa bahay kapag lumatag na ang gabi. Kung talaga naman dapat nang umuwi at pakalat-kalat lamang tayo sa karsada, mga kapatid, mga kabataan sa panahon na ito. At meron din naman ng mga matatanda po, no? May mga edad na sila, pero nakakalat pa sila. Nang wala namang halaga ang inilalagi nila sa lansangan. Mga kapatid, mga paalala po yan na nakita ko po sa buhay ng aking ama. Kapag hindi tumalima, may hawak na pong yantok yun. Sasaltiking ka na lang. At sasabihin niya, makuha ka
sa isang salita. Dumadaan po tayong lahat niyan, spiritually, physically, mentally, even emotionally. Makikita niyo po sa pag-aaral natin, mga kapatid. Masusi lang natin saliksikin, muni-munihin, pagbulay-bulayan ang bawat salita. Kaya po binanggit dyan, no? Lahat na manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panadalian lamang sa lupa po yan, binabanggit yan. No? Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin, spiritual po, ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Ang pagtakbo po natin, mga kapatid, bilang iisang pananampalataya, may direction po tayong sinusunod. Na makikita niyo po sa mga atleta po, no? Yung kapag nakapwesto na po silang ganyan, may lane po, no? Nandun sila sa kanya-kanyang lane. Yun po yung magsisilbing gabay nila. May direksyon. Ang pagpasok ng taong ito, makikita po natin, no? Ang Diyos ang magpapala sa ating bansa. Sundin natin lahat ng instruction ng Diyos. Batas, tuntunin, lahat po. Basta sundin natin ang salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Lahat ay may patutunguhan po. Pati pagsuntok, no? Binanggit po ni Apostol Pablo, pag nagbitiw ng suntok, kailangan tatama. Kasi po pag hindi tumama, napakasakit po. Parang matatanggal ang braso mo pag hindi umabot, no? Hindi tumama, ang sakit po yan sa braso po, no? Makikita niyo po, mangangalay ka niyan, manghihina ka. Makikita niyo po sa mga susunod na talata. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko, sabi ni Apostol Pablo, mispo po siya. No? Itinutuwid niya ang kanyang sarili, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon, hindi ako maalis. Hindi ako malihis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Siya mismo merong self-discipline si Apostol Pablo. Dahil ayaw niya pong malihis doon sa kanyang tinatahak. Sa layunin ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Unawain lang po natin ang simpleng Tagalog, no? Tagalog na binabanggit po dito, no? Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. In Philippians chapter 3, beginning verse 12, 13, and 14, hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito. Sabi niya, hindi sa alam ko na lahat, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtam. Sinisikap, pinipilit niyang marating ang layunin ng Diyos sa buhay niya, no? Sabi niya, sinisikap kong makamtam ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Pansinin po natin, habang nililimot ko ang nakaraan, no? Binabanggit niya po yung nakaraang pagkatao ni Apostol Pablo. Alam niyo na po, no? Kung ano istorya ng buhay niya, no? Siya po yung nagpe-persecute ng mga iglesia, no po? Bago siya tinawag ng Panginoong Hesukristo. Habang nililimot ko ang luma kong pagkatao, ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin
nais kong makamtam ang layunin ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Ang manatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo sa buhay na nasa langit, talaga pong gustong-gusto niyang maabot sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, pagkakilala sa Diyos. Gusto niyang marating ang hangganan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang buhay na nasa langit, mga kapatid. Kaya po magpatuloy tayo, ha? Okay, lundag na po tayo, no? Sa number 2, tayo ay nangangailangan ng tamang pangangatawan, no? Pag tayo po ay atleta, no? Kailangan ang hubog ng ating katawan ay balangkinitan po, no? Physically, no? Matipuno, may muscle, no? Malakas ang resistensya. Yan po yung mga pangangailangan ng isang atleta po, no? Tamang pangangatawan, lakas, pinananatili ang lakas, panay ang training, no? Makikita niyo po yan, no? Sa church natin, panay ang training natin. Walang kasawa-sawa sa mga training. Pinananatili po ang karunungan ng Diyos. Mga kapatid, hindi po sayang yon. Yung iba't ibang training na ini-encourage na po ang congregation natin, ang mga leader, ang mga kamanggagawa po sa iglesia. Kailangan po natin yung nagbibigay po yun ng kalakasan sa atin. Nagbibigay ng talino spiritually. At physically, siyempre po gumagamit tayo bilang atleta. Na po, bilang mga mananakbo sa paligsahan, ginagamit natin yung tamang kasuotan, no, tamang rubber shoes, lahat po no pang itaas para po nasa kondisyon ng ating katawan, nasa laban ng pagtakbo. Okay. Sinasabi po sa unang talata, buksan po natin ang ating mga Biblia, kung kayo po may mga hawak na Biblia. Verse 1. Okay. Tanggalin natin ang anumang balakid na kumakapit spiritually po, na nagsisilbing bigat sa ating pagtakbo, ang kasalanan. Kaya nga, sabi niya, dito po tayo naputol, ano? Sa kalagitnaan po nito. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa ating buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Mga kapatid, spiritually speaking po, bilang mga mananampalataya, ang kasalanan po ang nagsisilbing balakid sa atin. Pumipigil. At ito po yung laging nakakapit sa ating pagkatao. Hindi po yan mawawala. Mga kapatid, hindi po mawawala sa buhay natin. Laging kasama natin yan. Ang maganda po niyan, no? Hindi siya nangingibabaw sa tao. Lagi siyang nasa ibaba. Inaapak-apakan, naapak-apakan po natin, mga kapatid. Hindi po tayo ang apak-apakan yan ng kasalanan kung hindi tayo ang aapak diyan sa kasalanan. Hindi yan pwede na ang kasalanan ay lalagpas sa iyong ulunan. Pagbulay-bulayan po natin, no? Tanggalin natin ang anumang balakid, ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Move forward, mga kapatid. Forward lang tayo, ha? Walang titigil po. Move forward.
Makikita niyo po diyan hanggang sa matapos natin 'to loobin ng Diyos po, no? Walang kakaliwa, makikita po natin yan sa mga susunod na mga talata, no? Kung hindi ngayon, sa mga susunod po. Walang kakanan at walang hihinto. Yan ang instruction ng salita ng Diyos. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Nasa ating harapan. Tatahakin mo yan, kapatid. Dahil sa iyong buhay na pananampalataya. Ang hindi, tingnan niyo po, yung kasalanang kumakapit sa tao, ano po ba ito? Ang hindi paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Lahat tayo ay makasalanang tao. Anytime, ano po, sinasabi ko nga po sa inyo, nakakapit sa atin ng kasalanan. Hindi yan bibitiw sa iyo. Sabi niya diyan, no? Ang hindi paghingi ng kapatawaran sa Diyos, alam mo ng kasalanan. Bakit pinananatili mo pa ang kasalanan sa iyo? Now, ang hindi paghingi ng kapatawaran sa Diyos, ang nagsisilbing kasalanan, kapatid. Pangalawa, at ang hindi pagpapatawad sa nagkakasala sa atin, ang nagsisilbing bigat. Kaya nahihirapan mag-move ang isang tao. Dahil sa bigat na nakakapit sa kanya, nakabakay ang kasalanan. Napakaraming kasalanan. Doon nga po sa ating pinag-aaralan, no? Through Pastor Dante, no? Yung Matthew 23:24. Katakot-takot, kasuklam-suklam ang ginagawa ng tao. Nagsisilbi pong babala sa atin yun. Napakaganda po, kaya pag-pray po natin ang ating senior pastor po, no? Na mas karunungan ang ibigay sa atin, no? Anointing ng Diyos, no? Sa mga nagsishare ng salita ng Diyos. Yung anointing ng Diyos, kailangan po ng isang dinadaluyan ng salita ng Diyos. At ang hindi pagpapatawad sa nagkakasala sa atin ang nagsisilbing bigat, mga kapatid. Dalawa po, no? Dapat tayong maging tapat hanggang wakas sa takbuhin ng ating buhay na pananampalataya. Huwag po tayong lilihis, Baka pansinin po natin yung ating pananampalataya, no? Baka po ito'y naiiwan. Baka po ito'y iniiwan natin sa bahay. Mga kapatid, pwede mangyari po yun. Pag pwede natin na isang tabi ang ating pananampalataya, ikinukubli. Huwag po, mga kapatid. Lagi po yan kasama ng isang taong nakakilala kay Kristo. At tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang pananampalataya. Sabi nga po sa wikang Tagalog ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso, Kabanata 6, isuot ninyo. Yung pananalita niya, bakit isuot? Bakit hinuhubad po ba ito? Tinatanong ko po yung sarili ko pag nag-aaral. Hinuhubad po ba ang pananampalataya? Isuot ninyo ang paluti ng pananampalataya. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit hinuhubad po ba ito? Bakit ganon ang na salita ni Apostol Pablo? Isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga po tayo kinalulugdan ng Diyos. Mapapansin niyo po, no? Dahil ang pananampalataya po ng isang Kristiyano, kinalugdan tayo ng Diyos. Ganon din po yung mga sinaunang tao, panahon ni Abraham, Moises, Abel, Enoch, Noah,
mga tao pong kinalugdan ng Diyos. Dahil narinig nila ang salita ng Diyos, isinabuhay nila, kaya buhay ang kanilang pananampalataya. May makikita po tayo ng mga huwarang halimbawa sa mga talatang ito, mga kapatid. Sino po ba ito? Sino siya? Sino si Jesus? Na may akda ng ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kaya po sinasabi ng sumulat na isang Hudyo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit ginamit niya po ituon natin daw ang ating paningin, ang ating mata kay Jesus? Ang tanong, nasaan si Jesus? Sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Physically po, nasaan si Jesus? Wala. Ngunit kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po, ang salita ay Diyos. At ang Diyos ay salita. Sabi po ni John, chapter 1. Mga kapatid, mag-focus tayo. Ituon natin ang ating mga mata sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula. From the very start, mga kapatid, hanggang marating natin ang finish line. Ano ang kanyang ginawa? Bakit nabanggit ng Hudyong sumulat ng mga talatang ito? Ano ang kanyang ginawa? Siya na nagpakasakit at nagtiis ng hirap. Dahil sa mga taong makasalanan, kabilang po ako doon, mga kapatid, ikaw, tayong lahat na taong makasalanan. Hanggang kamatayan sa krus. Hindi niya inalintana ang kahihiyan. Titignan niyo po yung mga sinaunang tao po, no? Kapag meron pong mga taong nagkasala sa panahon nila noon, mga kapatid, ipinapako sa krus. Ine-execute po sila at pinapako sa krus. Yan po yan, no? Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig. Imagine po natin sa panahon na tinitiis lahat ng Panginoong Hesukristo ang hapdi at hirap ng pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. Ang taong bayan po ang humusga sa Panginoong Hesukristo nung kanyang mga kapanahunan sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay, upang panghinaan ng loob. Excuse lang po, no? Lang po, inom lang ang tubig. Ulitin ko lang po, verse 3. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. Tayo po, kabilang tayo doon, mga kapatid, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hallelujah. Bakit niya ginawa ang mga bagay na to? Kung ang Diyos amang nasa langit ang nagplano nito at isinagawa ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak,
na si Jesucristo hanggang siya ay mamatay sa krus. Mga kapatid, dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, ang kagalakan ng anak ay kagalakan ng ama, na dapat tupdin ito ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo hanggang mamatay sa krus. Nasaan na siya ngayon? Sa oras na ito, mga kapatid, siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Hallelujah. Ang pamuling pagtiyak o reassurance, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Imaginin po natin, no? Ang Panginoong Hesus. Siya po ang unang dumanas nito, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, hindi pa po dumanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Pero sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo, siya nagkatawang tao, siya po ang dumanas upang ipaglaban ang karapatan natin. Namagitan po siya at nagsilbing alay ng Ama ang kanyang buhay para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, sa mga sumusunod na talata, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap. From the very start, mga kapatid, no? Mula sa simula, imagine niyo po, ilagay natin ang ating mga sarili. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap. Matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla, pansinin niyo po habang tumatakbo kayo sa inyong buhay na pananampalataya, mga kapatid. Pansinin niyo po ang mga talata. Kung minsan kayo ang kinakantsawan, ibahin natin po yung word, no? Iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman kayo ang umaalalay, nakikita niyo po, no? Na kapag ang mga kapatiran ninyo, ang mga kasama ninyo na mga mananampalataya ay tumatakbo at napipilayan, tumitigil, humihinto, nangihina, ipinapakita po ng Scripture. Tayo rin na nangihina, sinisikap natin silang alalayan, ang mga kapatiran na nangihina, napipilayan, mga kapatid, pinipilit natin silang ibangon. Kung minsan naman kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan ng gayon, tinamayan ninyo ang mga nakabilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian o karapatan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo o sa ating lahat na patuloy na tumatakbo sa pananampalataya, mga kapatid.
Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po na may akda, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Ang gantimpala sa langit. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya kung kayo po ay dumadanas ng matinding hirap, dumadanas ng matinding pagsubok, problema sa inyong buhay. Huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat dakila, continuous lang po tayo, no? Patuloy, move forward, mga kapatid ko. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Now, mga kapatid, may ginagawa pong pagtutuwid, pagdidisiplina ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang pagtutuwid ng Panginoon, isang banal na pagdisiplina sa tao. Sa mga talata pong ito, no, mula verses 5 to 13, mababasa po natin ang kaugnayan natin sa Panginoon at ang sa ating mga magulang sa Panginoon at sa ating mga magulang dito sa lupa. Dinidisiplina tayo ng Amang nasa langit. Sabi niya po diyan, no? Sa mga talatang 2. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang dito sa lupa? Ang iyong ama at ang iyong ina, mga kapatid. At dahil diyan, ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Ngayon po, hindi nagkukulang po ang Diyos. No? Pinipilit ng Diyos na ang tao ay patuloy na baguhin. Baguhin sa kanyang, sa panahon na ito na nabubuhay tayo mga kapatid sa lupa. Physical, spiritual, ang Diyos po ang nagsusustain nito sa atin. Pansinin po natin ang mga talatang ito. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating magulang? At dahil diyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu. Kompleto po. Ang biyaya ng Diyos po ay sapat-sapat para sa atin. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Kung tayo po, ang iyong tatay, ang iyong nanay ay laging nagpapaalala sa atin. Mga kapatid, tanggapin po natin. Kung ito man ay masakit sa ating kalooban, tanggapin mo, kapatid. Sabi niya, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating magulang para sa ating ikabubuti. Maikling panahon lang po. Alam niyo po ba, yung mga tatay at nanay sa panahon na ito nabubuhay at ang mga anak ay nabubuhay, patuloy silang dinidisiplina. Maikling panahon lang yan, mga kapatid. Maaalala lang natin at mapagtatanto ang mga sinasabing pagdidisiplina ng iyong ama, ng iyong ina, sa panahon na sila po'y wala na. Bakit hindi natin tanggapin sa panahon na sila'y buhay pa? At hindi sa panahon na wala na sila, mga kapatid? Hindi po ba malungkot yun? Naaalala mo lang na dinidisiplina ka ng magulang mo sa panahon na wala na sila? Bakit hindi mo alalahanin ang iyong ama at ina
kung ikaw ay dinidisiplina sa panahon na sila'y buhay pa. Wala nang silbi yun, mga kapatid. Sabi po, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Mga anak. Gayon din naman itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Banal, ibig sabihin walang bahid, walang dungis, walang kasalanan. Yun po ang ibig sabihin na namumuhay sa kabanalan. Patay na siya sa kasalanan. Wala na ni anumang bahid ang kanyang pagkatao. Yan po yan tinatawag na mga banal na tao. Namuhay na may kabanalan. Sabi niya po, gayon din naman itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal. Meron po, no? May goal po ang Diyos. May tinatahak. Sa katulad natin na tumatakbo sa paligsahan ng ating pananampalataya. Dinidisiplina tayo ng Ama natin sa lupa tulad ng pagdidisiplina ng ating amang nasa langit. Bilang kanyang mga anak, sabi po sa mga talatang susunod, paalala. Mga kapatid, sabi na may akda, paalala sa lahat ng mambabasa na huwag kalimutan ang mga salita mula sa aklat ni Job. Buksan po natin. Buksan natin ang ating mga Biblia. Sabi po sa Job chapter 5, beginning verse 17-18, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Wow, blessed daw po, no? Oh, thank you, Lord, ha? Blessed daw po ang mga taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Nakikita po ng Diyos, no, kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa mga taong itinutuwid ng salita ng Diyos. Kaya po dadaan tayo lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos po. Dadaan tayong lahat sa pagbabago. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam, alam po ng Diyos kung ano ang nagdadama ng isang taong itinutuwid ng iyong mga magulang at ng maging ang ating Diyos. Nagdadamdam po yan. Pagkatapos po magdamdam ng isang taong itinutuwid ng Diyos, tingnan niyo po ang Diyos, walang pagkukulang. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan. Hindi lamang po ginagamot, pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Mga kapatid, walang pagkukulang ang Diyos sa atin. Para baga tayong isang tupa na nasusugatan at nasasaktan, kinakarga tayo ng Diyos. Pinaghihilom ng Diyos ang sugat natin. Pinagagaling tayo sa lahat ng ating nararanasan sa ating buhay, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos. Ang resulta sa mga mananampalataya ay ang dagliang pagtugon sa positibong pagtutuwid. Sa mga talata pong ito, sinasabi ng salita ng Diyos. Labis na po ako ng 1 minuto. Ang negatibong reaksyon, dito po tayo po magtatapos, mga kapatid, ha? Huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At tignan niyo po, ha? Reaksyon ng tao.
Huwag mong babaliwalain kapag ikaw ay tinutuwid ng Diyos o ng Panginoon. Anak ko, tingnan niyo po ang tawag sa atin ng Diyos sa mga mananampalataya na patuloy na tumatakbo. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 5C? At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong matyagang pakikinig. Puputulin ko na po ito, no? At loobin ng Diyos, no? Sa mga susunod na Sunday po, no? First Sunday na magmuli, subaybayan lang po natin ito. Salamat po. Ang Diyos po magpala sa atin. God bless you all.